ng mga bumbilya. Kikindag-kindag, kukurap-kurap, pinaglalaroan ninyong mga mata. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan ang indak ng mga bumbilya. Kikindag-kindag, kukurap-kurap, pinaglalaroan ninyong mga mata. Iba't ibang palamuti ating isabit sa puno. Buhusan ng mga kulay, tambakan ng mga regalo. Kuti-kuti-tap, bumubusi-busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, koronahan mo pa ng panarang. Pinaglagan pa ng candy, ribbon-less kasasa, guhita, habang lalong dumadami. Regalo mo'y dagdagan. Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, koronahan mo pa ng palaran. Bituin. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Badum-badum. Badum-badum. Ito na naman yung masayang panahon, bumubasa-basa na ang kahon-kahon. Said na ang busa, pagod ba ang paa, kahanap ng regalong mura at maganda. Ito na naman yung ganitong panahon, kung di kalendaryo ay maalat na hamon. Wala na bang iba, fruitcake na luma, exchange gift na diary, chocolate at sabon. Wala na ba kundi panandali ang saya? Wala na ba kundi ako, ikaw at siya? Nalilimutan natin kung bakit may Pasko, isang nagmamahal na Diyos ang sinilang sa mundo. Ito na naman yung ganitong panahon, kung di kalendaryo ay maalat na hamon. Wala na bang iba, fruitcake na luma, exchange gift na diary, chocolate at sabon. Wala na ba kundi panandali ang saya? Wala na ba kundi ako, ikaw at siya? Nalilimutan natin kung bakit may Pasko, isang nagmamahal na Diyos ang sinilang sa mundo. Wala na ba kundi panandali ang saya? Wala na ba kundi ako, ikaw at siya? Nalilimutan natin kung bakit may Pasko, isang nagmamahal na Diyos ang sinilang sa mundo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, maligayang Pasko sa inyo. Merry Merry Christmas po sa ating lahat. Isang maulang Pasko. Kung kayo po ay nako-confuse, sa Pilipinas po kasi ay September ang Pasko. Ayan. Kaya magandang gabi at maligayang Pasko po sa bawat isa. Kahit po binabagyo tayo, okay lang po. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Amen? Excited na po ba kayong magpasko? As in yung actual na Pasko. Hindi itong September.
Sa sobrang hilig ng mga Pilipino sa Pasko, ginawa po nating halos kalahating taon. Isipin mo, September to January ang Pasko po natin. Hindi man umabot ng February, no? Kasi pag February, Valentine's na. Pero hanggang January, may Christmas decor pa rin. Anyway, Merry Christmas po sa ating lahat. Batiin na natin ating mga classmates. Yan, ang ating earliest bird ay si Tita Selena. Magandang gabi po. Nandito din po si Teacher Pete. Yan, how are you, Teacher Pete? Sana po ay ligtas kayo dyan. Si Tita Ruth, si Ate She, Tita Guy, Tita Leslie, si Mama, si Tita Mameng, si Tita Rita, Ate Irene, gandang gabi po, Ate Alma, Tita Alma, Tita Christina, Nanay Tess, si Tita Mildred, Tatay Frank, Tita Mabel, si Sister Lori, magandang gabi po sa inyo. Nandito na din po si Bishop, si Tita Gemma, si Shirley Bautista, magandang gabi po sa inyo. And si Tita Lilia, magandang gabi po. Again, Merry Christmas, Merry Christmas. Andito na din po si Tita Ruth. How are you, everyone? Grabe, ilang araw na pong walang pasok, no? Sobra naman itong bagyong Enteng na ito. Tumambay na, ayaw nang umalis eh. Good evening, Sister Apple. Wow, Sister Apple. Ayan. Ate She, kumusta ka na po? Okay na po ako kahit papaano. Meron na lang iniinda sa paa at sa balikat, pero ayan, wala na po akong benda sa kamay. Praise God. Ayan. Stay safe and dry daw po. Andito na din si Ate Joy. Praise God. And si Tita Marlene. Ayan, ang dami na po natin. Maaga po tayo ngayon. Magsimula na din po tayo kasi baka maubos yung data ng iba. Sige po. Again, Merry Christmas. Napakabuti po ng Panginoon. Kaya dapat lang na ibalik natin sa Kanya ang pinakamataas na papuri at pasasalamat dahil naging mabuti po siya sa atin. Sige po, samahan niyo po ako, manalangin tayo. Panginoon, pinupuri ka namin at nagpapasalamat po kami dahil Ikaw ay matapat na Diyos, Ikaw ay tunay na Diyos, at maasahan ka po namin sa lahat ng panahon. Umulan man o umaraw, meron mang bagyo, yan man ay bagyo ng weather, Lord, or bagyo sa aming buhay, mga problema na pinagdadaanan namin. Panginoon, kami po ay nagpapasakop sa inyo. Kami po ay sumusuko sa inyo. Hindi namin alam kung ano ang kabuuan ng inyong plano para sa amin. Pero nagtitiwala po kami, Lord, na your plans are good, acceptable, and perfect. Ang kalooban mo, Lord, ay para sa ikabubuti namin. Ngayong gabi, Lord, sa pag-aaral namin ng iyong salita, naniniwala po kami na kalooban mo ito, Panginoon. Kalooban mo na lumalim kami, kalooban mo na mas maging mahusay po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Kalooban mo po na magpalakasan po kami ngayong gabi through our midweek service. Nawa po ay samahan mo po kaming lahat. Ano man po ang pinagdadaanan namin ngayon, kami man po, Lord, ay naapektuhan ng bagyo o hindi masyado, kami pong lahat ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Palakasin mo po kami. Give us wisdom and understanding. Holy Spirit, kumilos ka po sa buhay ng bawat isa. Kausapin mo po kami ngayon. At nawa po, Lord, ikaw po ang madakila sa aming kalagitnaan. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ingatan mo po yung mga classmate namin na nagbabiyahe pa lang pauwi. Ingatan mo po, Lord, lahat ng gadget, internet connection. Pagpalain mo po ang aming mga puso sa pakikinig ng iyong salita. Muli, Panginoon, binabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Praise God. Kantahan po natin ng Panginoon. We have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Hallelujah.
magsaya, ating ipagdiwang ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Woo! Kanino ba nga ba kami lalapit, O Diyos? Gayong ikaw lamang ang sasapat sa lahat ng aming kailangan. Ikaw lamang ang makapupuno sa lahat ng aming kakulangan. Wala na ang iba, Jesus. Tanging ikaw lamang. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan. O Diyos, magpakailanman. Magpakailanman. Ikaw ang siyang ko, buong ang siyang ko. O Diyos, magpakailanman. Ikaw lamang kailangan. Pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw lamang kailangan. Pag-ibig mo walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Praise God. Palapakan po natin ng Panginoon ng malakas sa malakas sa malakas. Praise God. Good evening and Merry Christmas again sa bawat isa. Sisimulan na po natin para yung mga nakadata ay makahabol pa po. Matapos po nila itong ating midweek service. So, tonight we're gonna talk about hated for Jesus' sake. Ito po dapat yung pag-uusapan natin last week. Kaso naputol po yung internet namin. Hindi namin alam kung ano bang problema ng PLDT. Pero bigla na lang may mga random silang ganyan. Kaya nag-iisip na po tayo na nag-iisip lang. Anyway, ayan. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon. Whenever we are persecuted, tuwing tayo po ay tinutuligsa, tuwing tayo ay kinukutya, kung tayo ay kinagagalitan ng mundo, ito po ay hindi dahil sa sarili natin or mga paniniwala na tayo ang nag-promote, kundi dahil sa pagsunod natin kay Kristo. Ayan. Ano nga ba ang tamang tugon ng isang Kristiyano whenever he or she is persecuted? Kasi kung maalala po ninyo, no, yung mga disipulo, pagdadaanan nila to in the book of Acts, ang daming beses po na sila ay matutuligsa, mako-question. And hindi naman sa nakakatuwa, pero magandang makita na ang naunang tinuligsa, ang naunang kinutya, ang naunang nilitis ay ang Panginoong Hesus. Hindi niya pinasabak yung mga disipulo sa ganitong pagsubok ng basta-basta. Siya po muna yung nakaranas ng lahat ng ito. So ano nga ba yung magiging tugon natin kung gusto nating gayahin si Kristo? Ano ba ang tugon natin tuwing tayo ay pinu-persecute ng mundo? Let's start with verse 18. If the world hates you, keep in mind that it hated me, it hated Jesus first. Most of Jesus' last teachings were about preparation and reassurance of the disciples. Kasi nga, paalis na si Jesus eh. Diba? He was about to get out of the picture. They were about to see him get arrested and crucified. And after his resurrection and ascension, they would experience overwhelming opposition even as they established the early church. So Jesus took his time to prepare the disciples for the future troubles that they would face from the world. Palagi na po natin pinag-uusapan yan, pero
Check ko lang Kasi alam ko, tama. Okay. Next week, meron pa tayong isang lesson na pag-aaralan. Pero after next week, nasa Garden of Gethsemane na po tayo. And then tuloy-tuloy na po yun. Dadakpin na si Jesus, sunod-sunod na yung mga paglilitis sa kanya, and then tuloy-tuloy na hanggang siya ay ipako sa krus. So basically, sa chronology, inisip ko kasi chronological na nabubulot tuloy. Sa chronology ng Bible, ng Gospels, ito po yung ilan sa mga huling bilin ni Jesus. So apparently, isa sa kanyang huling bilin is that they would be persecuted. They would be hated. Yun yung word na ginamit niya. In this passage, Jesus reminded them, the disciples, that the world would hate them, persecute them, and even get them killed. Sabihin nyo nga po sa comments, hate. Yan, i-all caps nyo po, hate. Sabi ni Jesus, the disciples should even expect it. Sabi niya, the world will hate you. Hindi niya sinabing the world might hate you. Hindi niya sinabing merong posibilidad, merong 0.0001% possibility. No. Sabi ni Jesus, for sure. Sigurado yan, matik yan. Kagagalitan kayo ng mundo. The world will hate you. Pero syempre, again, kasi reassurance po ang tema diba? Ng lahat ng mga katuroang ito ni Jesus. Reassurance and preparation. So still, Jesus reassured them that before they experienced this kind of hate, they were not alone. Hindi sila mag-isa. Bakit? Dahil si Jesus muna ang kinagalitan ng mundo. Jesus himself was scorned by the world. Sabi niya kanina, it hated me first. Bago magreklamo itong mga disipulo or sa kaso po natin, lahat ng mga Kristiyano pagkatapos ng mga apostles. Bago tayo magreklamo na, Lord, ang hirap na mabuhay sa mundo, naninindigan kami sa tama, tapos minamali pa kami ng mundo. Ginagawa namin yung nakalagay sa salita mo, pero imbis na sumang-ayon ang mundo, lalo pa nila kaming kinukutsa. Ang hirap naman, Panginoon. Bago tayo magreklamo ng ganun, tandaan natin kapatid, si Jesus mismo, siya muna, ang kinagalitan ng mundo. Nandito pa po siya sa lupa noon nagsisimula pa lang yung ministry niya, andyan na yung mga religious leaders. Tumagal na yung ministry niya, dumami na yung tao na sumusunod sa kanya, andyan pa rin yung mga religious leaders. And even at the end of his earthly ministry, nandyan pa rin sila, nakaantabay, mga saksi, 24 oras, di ba? Naghahanap sila ng lusot or ng gusot ni Jesus. The world hated him first. So yes, we can say that he attracted attention and devotion from all sorts of crowds and individuals. And yes, Jesus even had a lot of followers and disciples. Masasabi naman nating maraming sumunod at naniwala sa kanya kahit na kung tutuusin, iniwan din naman siya ng karamihan ng yon. But as a whole, the world hated his message of salvation and repentance. Sabi ko nga dun sa word natin kanina, hate. Ayaw talaga ng mundo ng mensahe ni Jesus. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ayaw nila yon. Pero in general, ayaw ng mundo ng mensahe ni Jesus. It was a message of salvation. Sino bang ayaw na maligtas? It was a message of repentance. Ngayon, medyo naintindihan natin, hindi naman lahat gustong magsisi. Pero yung kaligtasan, tingin ko naman lahat ng tao gustong maligtas. Pero siguro kasi mali yung pag-iisip natin ng paraan ng Diyos kung paano tayo talaga maliligtas. Iba ang assumption natin Iniisip natin na para maligtas, ito yung gagawin mo, ito yung gagawin mo, ito yung gagawin mo. Pero according to the Lord, para tayo ay maligtas, manampalataya lang tayo sa kanyang gagawin, kasi si Jesus hindi pa naman po namamatay sa krus, pero sa kanyang gagawing sakripisyo, at tayo ay maliligtas.
Ang mas mahirap siguro na arukin, ang mas mahirap intindihin ng mga tao is yung what comes next. Na pag tayo ay naligtas, kailangan merong pagbabago, kailangan merong bunga. Merong pruweba na tayo ay totoong nakakilala kay Kristo. At yun ay pag-iwan natin ng buhay natin sa mundo. Ugali na makamundo, pananalita na makamundo, mga relasyon na makamundo. Kailangang iwan lahat ng yan dahil syempre nung tayo ay naligtas, hindi naman tayo namatay agad. Hindi tayo pumunta sa langit agad. So habang nandito pa po tayo sa lupa, kailangang mapatunayan yung ating pananampalataya sa pagsunod natin kay Kristo. Yun siguro yung ayaw ng mundo. Gusto nila yung salvation, pero ayaw nila yung repentance, ayaw nila yung pagbabagong buhay. Masyado silang masaya sa buhay nila sa mundo. Kaya kahit yung mga disipulo, di ba? Tandaan nyo po, libo-libo na yung sumusunod kay Jesus. Tapos isang araw, real talk sila ni Jesus eh. Sabi niya, real talk. Mga kapatid, real talk. Kaya lang naman kayo sumusunod sa akin dahil sa mga himalang nakita nyo at sa pinapakain ko sa inyo. Kasi si Lord, naghihimala siya, di ba? Nagbibigay din siya ng food. Pero nung mga malalalim na katuruan na yung sinasabi ni Jesus, unti-unti na silang nag-aalisan. Unti-unti na nila siyang iniiwan. So, hindi po talaga lahat ng sumusunod kay Jesus ay totoong disipulo niya. Ayaw ng mundo ng ganito. Hindi nila trip yung mensahe na binibigay ni Jesus. Sabi po sa verse 19, if you belonged to the world, it would love you as its own. Ito po tingnan nyo to. Kung kayo daw ay nasa mundo, mamahalin kayo ng mundo. Does this make sense? Yes, it makes sense. Kung ako ay basagulero, madalas ang mga kaibigan ko ay mga basagulero. Kung mahilig ako mag-shopping, ang mga kakaibiganin ko or ang mga ma-attract kong tao ay yung mga mahilig ding mag-shopping. Kung ako ay marites, ganun din po, puro marites ang ma-attract ko. Bakit? Mahal ng mundo yung kagaya niya. Kaya sabi dito ng Panginoon, ito, 3-parter itong verse na ito. Sabi niya, kung kayo ay nasa mundo pa, mamahalin kayo ng mundo. In other words, hindi kayo kahit kailan kamumuhian ng mundo. Yung word natin kanina na hate, hindi po existent sa buhay nyo yun. Kasi love na love kayo ng mundo. Ang tawag po sa inyo is carnal Christian. Lagay nyo nga po sa comments, carnal Christian. Dako, may ganito nga ba? Pero yung carnal Christian po kasi is a questionable term. It's someone who claims to know Christ but still lives like an unbeliever. Syempre, kung yan ang definition ng carnal Christian, of course, wala po talagang carnal Christian. Kasi ang totoong Kristiyano, kasama nila ang banal na spirito at ang banal na spirito ang nagko-convict sa kanila sa lahat ng kasalanan. We're not saying na perpekto agad pag naging Kristiyano tayo. We're not saying na na-overcome na natin lahat ng kasalanan agad pag naging Kristiyano tayo. Pero merong sanctification, merong ongoing process. Ang problema niyan, pag ilang taon na po tayong Kristiyano pero pareho pa rin yung gawi, pareho pa rin yung ugali, pareho pa rin yung sinasamahang mga tao, pareho pa rin yung lifestyle, pareho pa rin yung pag-iisip. Nagiging question yung pagiging Kristiyano natin kasi halatang halata yung pagiging karnal natin. So being worldly proves that a person doesn't have a genuine relationship with God. Kung hindi pa po nagsisimula yung proseso ng sanctification, malaking question kung nandyan talaga ang banal na spirito at tayo ay naligtas. Kasi kung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, magsisimula na ang pagbabago. Change is coming. Change is happening. Ongoing po yan. Kaya sabi ni Jesus kanina, kung kayo ay nasa mundo, if you belong to the world,
it would love you. Mamahalin kayo ng mundo. Gustong-gusto ng mundo ng ganong klase ng duplicity. Alam niyo po sabihin ng duplicity? Pagiging doble cara. Mukha kang Kristiyano pagkaharap mo mga Kristiyano or pag nasa church ka pag Sunday. But for the rest of the week, hindi ka mukhang Kristiyano. Hindi ka nagsasalita na katulad ng Kristiyano. Hindi ka asal Kristiyano. Gustong-gusto ng mundo yung ganon. Moral flexibility. Naku, gustong-gusto ng mundo yan. Pag ang kaharap mo yung lifeline leader, abay, banal ka. Pag ang kaharap mo yung pastor, aba, ano ka, sinusunod mo yung Bible. Pero pag compromising situation, hindi ka nag-aatubili, hindi ka nag-hesitate na gawin yung mali. Lalo na kung ito po ay magigain sa'yo ng approval ng ibang tao. Bakit gustong-gusto ng mundo yun? Ganun yung values nila eh. Sala sa init, sala sa lamig. Hindi reliable po ang standard ng mundo. Hindi sila pwedeng gawing standard bearer ng katotohanan at ng katwiran kasi pabago-bago ang gusto ng mundo. Kaya sabi ni Jesus kanina, mamahalin ka talaga ng mundo kung makamundo ka. This is a very reliable principle. If most worldly people love you, then it just means that you're not much different from them. Kaya ka minamahal ng mga taga-mundo. Kaya marami kang kaibigan na pagano or unbeliever. Siyempre, hindi ko po sinasabi na pag naging Kristiyano kayo, wala na kayong kaibigang unbeliever. Kasi siyempre, sinesharean din po natin sila. Pero dapat, karamihan ng sinasamahan nyo ngayon ay mananampalataya. Kung marami sa circle of friends nyo ay mga unbeliever, at kahit kailan hindi sila nagko-comment patungkol sa inyong pananampalataya, baka mamaya wala kasi silang nakikitang pagkakaiba between you and them. We're not much different from them. Kaya mahal na mahal nila tayo kasi alam nila, hindi natin sila pagsasabihan. Ginagawa din natin yung ginagawa nila eh. Gets? 'Di ba? Napakasimple pero tagos na tagos tong sinabi ni Jesus kasi totoong-totoo po ito sa marami sa quote-unquote Kristiyano ngayong panahon natin. Kristiyano lang tayo when it's convenient. Kristiyano tayo when it suits us. Pagkuha natin yung approval ng iba. Pero pag hindi na, ang bilis po nating magbago. Medyo nakakapagtaka lang, it's just strange that while unbelievers demand tolerance, gustong-gusto ng mga unbeliever, pagbigyan nyo kami, intindihin nyo kami. Ito ang buhay namin, pinanganak kaming ganito, may mga ganun pa silang drama. Gusto nilang itolerate yung kanilang sinful lifestyle. Pero pag sila naman, ang sinesharean natin, pag sila naman ang tinuturuan natin ng katotohanan ng salita ng Diyos, sila yung close-minded. At pag ayaw nating umayon sa kagustuhan nila, sila pa yung nauunang mag-persecute. Hindi ba napaka-questionable kung ang allegiance mo ay nasa mundo? Kasi ganyan ang mundo. Napaka-self-serving po ng mundo. So kung tayo ay makamundo, mahal tayo ng mundo. It's as simple as that. Kung wala pa pong pagbabago sa buhay natin, mahal tayo ng mundo. Wala silang nakikitang pagkakaiba. Verse 19b, as it is, pero ngayong tayo ay nakakilala kay Kristo, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. You do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. So, Christians are completely different. True Christians are completely different from the world. Not just because we don't follow its sinful ways, but also because we have been redeemed and claimed by Christ. Hindi po yung pagbabago ng buhay natin ang nagpapakristyano sa atin. Take a look at this.
Hindi po yung ginagawa natin or yung pagbabago ang nagpapakristyano sa atin. Kristiyano tayo dahil kasama natin si Kristo. Ang selyo ng ating pagkakristyano ay ang banal na spirito. Yung paggawa po natin ng mabuti ay overflow na lang ng relasyon natin, totoong relasyon natin sa Panginoon. So, hindi tayo tinawag na Kristiyano dahil lang mabait tayo. Kristiyano tayo dahil meron tayong relasyon kay Kristo at yun ang nagpapabait sa atin. Sabi po dyan, tayo ay tinawag. Tayo ay pinili ng Panginoon. The idea of being called out by God to be a separate and consecrated people. Naalala niyo po, di ba, yung sabi sa Bible? That we are a royal priesthood. Tayo ay mayroong kakaibang pagtawag mula sa Panginoon. Ayaw na ayaw ng mundo to eh. Gusto ng mundo, umayon ka sa kanila. Gusto ng mundo, huwag ka na lang magsasalita para hindi ka na lang nila kukutsain. Ayaw ng mundo ng isang tao that goes against the flow. Gusto nila kung saan yung agos ng karamihan, dun tayo magpapadaloy. Pero hindi po eh, tinawag tayo ng Panginoon para maging kaiba. At bakit tayo kaiba? Kasi karamihan ng tao mas gusto nila sa mundo. Karamihan ng tao mas gusto nila sa dilim. Mamaya po pag-uusapan pa natin yan. Pero yun ang reality. We live in this imperfect world. At karamihan ng tao na bubuhay ngayon, sila po ay nasilaw, sila ay nabulag ng kamunduhan. Kaya nga importante na tayo po ay nag-share ng gospel eh. Importante na namumuhay po tayo ng tama. Yun ang patotoo natin sa harap ng mga hindi mananampalataya. Hindi tayo dapat makikiayon sa kanila. And that is why the world hates you. Kasi hindi tayo umaayon sa kanila, kakaiba tayo. When we choose to live according to God's word and will, it shines an unwanted light on the world's sin and makes us even more hated by others. Imagine niyo po, no? Kunwari nag-brown out. So, ilang oras na nag-brown out. Yung mata natin nasanay na sa dilim. Pag biglang nagka-kuryente, tas nakalimutan mo na nakabukas pala lahat ng ilaw nyo bago mag-brown out, anong nangyayari? Anong reaction mo? Di ba napapaganito ka? Napapaganon ka? Bakit ka nasisilaw? Kasi yung mata mo, it grew accustomed, nasanay na siya sa dilim. Kaya pag ikaw ay biglang na-expose sa liwanag, biglang nailawan ka ng flashlight, napapangiwi ka, napapaiwas ka. Ayaw mo yun eh. So, ganun po ang nangyayari sa mundo whenever they see someone na nagliliwanag para sa Panginoon. Hindi naman po tayo abrasive, hindi naman tayo nakikipag-away, pero parte po yan, likas po yan sa mundo na ayaw nila ng liwanag. Mamaya pag-aaralan natin yan again. Take note, the persecution that we receive shouldn't make us anxious or discouraged. Hindi daw po dapat tayo panghihinaan ng loob. Bakit? It's just proof that we are truly disciples of Jesus. Sabihin nyo nga po sa comments, proof. Sa Tagalog, pruweba. Yung pagkamuhi daw po ng mundo sa atin ay pruweba na tayo ay na kay Kristo. Again, hindi tayo nakikipag-away, kaya tayo kinamumuhian ng mundo. Hindi tayo abrasive or nakikipagdebate, kaya tayo kinamumuhian ng mundo. Kaya ayaw sa atin ng mundo, kasi hindi tayo kagaya nila. That's the proof, one of the proofs, na tayo po ay nasa Panginoon. Again, sabi ni Jesus, kung kayo ay nasa mundo, mamahalin kayo ng mundo. So ano pong kabaliktaran? Ngayong wala na kayo sa mundo, kamumuhian kayo ng mundo. Now, tanong ko po sa inyo, okay lang po ba sa inyo na kamuhian kayo ng mundo? Okay lang po ba sa inyo na magalit sa inyo ang mundo? Paano kung yung mundo na yon kasama yung mga mahal natin sa buhay? Meron tayong mga mahal sa buhay na hindi pa po mananampalataya. Meron tayong mga kamag-anak, mga kaibigan na wala pa po sa Panginoon. Kung sila po yung parte ng mundo
Okay lang ba sa atin na kamuhian nila tayo? O mas importante pa rin sa atin yung approval ng tao kaysa sa ng Panginoon? Nasusubok po tayong lahat dyan eh. Yung iba sa atin, mapalad tayo kasi lumaki tayo sa Christian family. Wala masyadong opposition sa pag-ministry natin, pagpunta natin sa church, pagbabasa ng Bible. Actually, ini-encourage nga tayo na gawin yan kasi Kristiyano yung mga magulang natin, Kristiyano yung community natin. Pero paano naman po yung mga Kristiyano na sila yung naunang nakakilala sa Panginoon sa buong angkan? Paano po pag sila ay tinutulig sana ng sarili nilang mga magulang o kapatid? Sila pa rin ba ay magagalak? Sila pa rin ba ay magpapasakop sa Panginoon? O dahil ayaw nilang mawala yung relasyon nila, which is valid din naman kasi mahal din natin sila, di ba? Pero dahil ayaw nating mawala itong mga taong ito sa buhay natin, we compromise. Nagsasala sa init, sala sa lamig tayo. Tandaan natin kapatid, yung sinabi ni Jesus, kung mahal kayo ng mundo, ipagsabihin nun, kapareho nyo ang mundo. Kasama nyo pa rin ang mundo. Now, ang malaki bang benepisyo para sa iyo yun? Napakalaki bang benepisyo sa kaluluwa mo that you have the approval of the world just because you are worldly yourself? Hindi ikaw din talo eh. Kahit mawala ang lahat ng relasyon mo dahil sa paninindigan mo sa Panginoon, sa dulo ng buhay mo, ikaw ang panalo kasi nasa Panginoon ka. Aanhin mo ang approval ng mundo kung at the end of this life, matatagpuan mo yung sarili mong nasa impyerno at wala ka sa presensya ng Panginoon. Maraming pagkakataon na yung persecution na naranasan natin is proof. Yan ang pruweba. Yan ang ebidensya. Yan ang resibo na tayo ay tunay na nakakilala kay Kristo. The world will hate us because we love Jesus. Amen? Amen po ba? Meron ba kayong tanong bago tayo tumuloy? Tignan ko yung may mga may mga kinoment po kayo dito. Gusto ko lang basahin. Sabi po ni Tita Mar, the world loves us selfishly, but Jesus loves us sacrificially. Wow, sarap naman nun. Sabi po ni Pastor Arlene, di baling ayaw nila sa atin basta si Jesus gusto niya tayo. Amen. Sabi din po ni Brother Jemuel, mas importante si Lord. Amen. Aba, hanggang Mindanao po, may mga kapatid tayong nanonood. Sabi ni Tatay Bing, kaya nga dapat ibahagi sa kanila ang salita ng Diyos. Amen. Kailangan po yan ng mundo. Mamaya pag-aaralan natin yan. Tutuloy pa natin. Amen, amen, amen. Amen like Job. Yan. O sige po, tuloy na po tayo. Let's go to verse 20. Sabi ni Jesus, remember what I told you, a servant is not greater than his master. A servant is not greater than his master. Sabihin nyo nga po sa comments, master. Master. Sino po ang master natin? Ang Panginoong Jesus. So this is a good reminder to all believers. Since our master was hated by the world, then we shouldn't expect that our own treatment will be improved. Kung si Jesus nga kinamuhian ba't natin i-expect na magugustuhan tayo? You get? Diba? Siya yung master Siya yung pinakakinamuhian Tayo yung servant, tagasunod lang tayo. Anong i-expect natin na magiging reception sa atin ng mundo? If Christ Himself suffered persecution, then we Christians aren't immune from suffering. Huwag nating isipin na ligtas po tayo dyan. Again, parte yan
pruweba yan eh. Yan yung resibo mo na to Kristiyano, yan yung battle scars mo. Yan yung sabihin yung battle scar. Diba? Sumaba ka sa giyera, tapos hindi ka man lang nadaplisan ng bala, hindi ka man lang nasugatan or nagalos. May tanong agad kung sumabak ka ba talaga sa giyera. Pero kung sumabak ka sa giyera at meron kang peklat, ang tawag mo doon battle scar. Kasi yun ay nakuha mo on the front lines. Habang pinagtatanggol mo ang Panginoon, habang namumuhay ka sa tama at kinukutsa ka, you have those battle scars. Nakukuha mo yung mga peklat mo. Hindi po tayo immune dun. Hindi tayo ligtas. Sabi sa verse 20b, if they persecuted me, they will persecute you also. But if they obeyed my teaching, they will obey yours also. So, meron daw dalawang grupo. Yung nag-persecute kay Jesus, and by extension, magpo-persecute din sa mga disipulo, at yung sumunod sa utos ni Jesus. And by extension, susunod din po sa mga disipulo. Feel nyo ba? Kilala nyo na kung sino tong dalawang grupo na to? Medyo obvious naman po, no? Ironically, the religious leaders persecuted Jesus all throughout his ministry, while the common people who had little to no formal knowledge of scriptures freely accepted his teaching. Yung ine-expect mo na maniniwala kay Jesus. Abay, sila pa po pala yung naging skeptic. Pero again, pinag-aralan na po natin to, di ba? Isa sa mga theory ng mga Bible scholars was that alam naman ng mga religious leaders, alam ng mga Pharisees, alam ng mga Sadducees na si Jesus ang Messiah. Alam nila. Kasi they had the prophecies eh. Alam nila yung Old Testament scriptures eh. Nakumpara nila at natuklasan nila, alam nila na si Jesus ang tagapagligtas. Or at least, kung hindi man sila kumbinsido, at least, alam nila na siya ay totoong pinadala ng Ama. Kasi walang kahit ni isang contradiction sa mga salita at katuruan ni Jesus. Pero bakit pinersecute pa rin nila si Jesus? Simple. To preserve their power. Kasi si Jesus baka gawing rallying cry eh. Baka gawin po siyang political leader nitong mga Hudyo na gusto nang makatakas sa mga Romano. Eh syempre, pag nag-aklas sa mga Hudyo, ang mananagot po dyan, yung mga leader ng mga Hudyo. Yung mga Pharisees. Yung Sanhedrin. Yung kanilang council. So, ito po ay self-preservation. Pero hindi nila makakaila na maraming turo si Jesus, actually, lahat ng turo ni Jesus, ay naaayon sa salita ng Panginoon. So ironically, yung mga tao pa na walang alam, mga hindi sila marunong magbasa ng Bible kasi nga wala silang formal education or hindi sila marunong mag-interpret ng salita ng Diyos. Sila pa yung tumanggap ng salita ni Jesus. The group of scholars and priests who should have confirmed that Jesus was truly the Messiah were the ones who strongly opposed Him. Sila pa talaga yung, again, self-preservation pero sila pa talaga yung nag-incite sa mga tao na ipapako si Jesus. Meanwhile, the uneducated and simple-minded Jews were the ones whose hearts were transformed by Jesus' message. Talagang totoo, na pag tayo ay mayabang at bilib tayo sa sarili natin, hindi po talaga ma-reveal sa atin lahat ng katotohanan ng salita ng Diyos. Pero kung tayo ay mapagpakumbaba, kung tayo ay merong pananampalataya sa Panginoon, ang dali po nating nadadigest, ang dali nating naipapamuhay yung salita ng Diyos. Kung sino pa dapat yung tumanggap, sila pa yung nag-persecute. At kung sino pa yung walang alam, sila pa yung nakatanggap ng mensahe ng Diyos. Diba? Ironic. Verse 21, they will treat you this way because of my name.
For they do not know the one who sent me. Di ba parang nakakapagtaka, no? They do not know the one who sent me. Hindi daw nila kilala ang Panginoon. Paano nangyari yun? Sila yung mga religious leaders. Sila yung mga nagsasabing tagasunod sila ng Diyos. Bakit sila yung hindi daw nakakakilala sa Panginoon? There are a lot of people who bear the name of Jesus and of God, and they seem to have a righteous exterior, but are completely deceived by half-truths and lies from the enemy. Mukha silang maka-Diyos. They claim to know God based on a wrong interpretation of scriptures. Mali. Or worse, based on the heretical teachings of man. Ito po, totoo to sa mga Hudyo kasi nga, hundreds of years, ilang henerasyon na po ang lumipas, itong mga Pariseyo, nililin lang nila yung mga tao to preserve their authority and power over the people. Gumagawa sila ng mga batas-batasan, nagiging legalistic yung mga Hudyo. Never once did they correct these wrong beliefs na meron tong mga Hudyo. Kasi yun ang hold nila sa mga tao eh. So, marami daw pong mukhang maka-Diyos. Maraming alam sa salita ng Diyos. But when you confront them with the absolute truth of the Bible, pag sinabi mo na yung totoong interpretation, pag binigay mo na yung buong katotohanan, sabihin nyo nga po sa comments, truth. Truth. Diba? Pag binigay mo na yung truth sa kanila, they become offended and fight back. Ayaw nila ng ganun. Mas gusto nila na nabubulag sila sa kasinungalingan. This was especially true of the religious leaders during Jesus' day. They studied the scriptures all their lives, and yet they were blind to divine truths. Diba ironic, no? Sila yung may alam ng salita ng Diyos, pero sila yung bulag. They knew of God, but they didn't really know God. Alam nila yung mga bagay patungkol sa Diyos, pero hindi nila kilala mismo ang Diyos. And so when Jesus came preaching the true gospel, they were offended and called him a false teacher. However, wala namang kasinungalingan na tinuturo si Jesus. He wasn't spreading lies. He was just questioning their understanding, their wrong understanding of the word. Na-check sila eh. Na-check sila na mali sila eh. So, nagagalit sila ngayon kay Jesus. Pinapabulaanan nila si Jesus. Ganun din po ang storya ng mga Kristiyano hanggang sa panahon natin ngayon eh. Mas gusto ng mundo na mabuhay sa dilim, mabuhay sa kasinungalingan. Ayaw nila gusto nila yung they want to surround themselves with teachers that tell them what their itching ears want to hear. Gusto nilang nakikiliti yung kanilang tenga. Gusto nilang naririnig, sige lang, lapit ka lang sa Panginoon, di mo kailangan magbago. Gusto nila yun. Kasi ayaw nilang magbago eh. Masaya sila sa buhay nila sa mundo. Gusto nilang marinig, pumunta ka kay Jesus, pagpapalain ka, paghagalingin ka, bibigyan ka ng himala. Pero anong precursor nun? Anong premise behind that promise? Yun ba talaga ang kalooban ng Panginoon? Lahat yumaman? Lahat gumaling agad sa sakit? Paano kung minsan ang kalooban ng Panginoon dumaan tayo sa paghihirap at pagsubok? Pero hindi naman palagi. Pero paano nga kung kalooban niya yun? Yan ang ayaw marinig ng mundo. Ang gusto nila, fairy tale version ng Bible. Kaya pag sasabihin mo sa kanila yung truth, yung katotohanan, bibigyan mo sila ng tamang interpretation ng salita ng Diyos, ayaw po nila yun. Ayaw nila. Allergic sila dun. Sabi ni Tita Ruth,
Bernardo, kapag po may Christ ka sa buhay mo, nananatiling dapat ang pagbabago inside and outside ng buhay. Amen. Yan. Yan yung fruits mo eh. Diba? Verse 22, if I had not come and spoken to them, they would not be guilty of sin. But now, they have no excuse for their sin. Napaka-interesting ng verse na to. Tignan nyo po Tagalugin ko siya. Subukan kong Tagalugin. Sabi ni Jesus dito, kung hindi ako naparito at nakipag-usap sa kanila, kung hindi ako naparito at tinuruan sila, hindi sila magiging guilty. Ano bang Tagalog ng guilty? Hindi sila, basically, mapapawalang sala sila sa kanilang kasalanan? Parang ganun ba? But now, ngayong nalaman na nila ang katotohanan, they have no excuse for their sin. Naalala nyo po meron tayong kasabihan, ignorance of the law excuses no one. Kahit hindi mo alam ang tama at mali, hindi mo alam ang batas, pag sumuway ka sa batas, parurusahan ka pa rin. Kasi it's your duty to know the truth. Similar principle dito sa sinasabi ni Jesus. Marami kasing tao, ginagawa nilang excuse na kaya sila nabubuhay sa kasalanan kasi hindi nila alam ang Bible. Hindi sila aware. Or, ito yung mas tama dyan na ginagawa nila, ayaw nilang alamin ang Bible. Kasi pag nalaman nila ang Bible, mabubuking yung kasalanan nila. So, umiiwas na lang sila. Pero if you remember, ilang beses na po nakalagay sa Bible, na kahit wala ka pong kamalayan ng salita ng Diyos, lahat tayo binigyan ng konsensya ng Panginoon. At yung konsensyang yun ang nagsasabi sa atin ng tama. Kahit wala ka pong alam sa Bible, kahit hindi ka lumaki sa Christian family, kahit wala pang nag-share sa iyo ng gospel, you know what's right and what's wrong. Alam mong hindi ka dapat mananakit ng iyong kapwa. Alam mong hindi ka dapat magnanakaw. Ingrained na po yan sa tao. Whether they believe in God or not, meron tayong konsensya na alam natin kung ano ang tama at mali. Kahit minsan counterintuitive pa siya, di ba? Lahat tayo gusto natin sumagana. Paano kung yung paraan mo ng pagsagana, magnakaw ka sa ibang tao? Di ba okay lang naman yun? Kasi sasagana ka, dadami yung resources mo? Hindi po. Kahit gusto mong sumagana ka, that is a basic human need na magkaroon ka ng resources, hindi mo pa rin nanakawan yung ibang tao. Kasi alam mo, in your heart of hearts, mali yun. Kahit na wala naman masyadong benepisyo sa'yo yung pagiging mabait, nagiging mabait ka pa rin. So, yun ang sinasabi dito ni Jesus. Nung naparito siya dito sa lupa, binigay niya yung katotohanan. Binigay niya yung dapat gawin ng tao. Kahit na alam naman talaga ng tao dahil meron silang konsensya, pinaalala niya sa kanila kung ano nga ba yung totoong utos ng Panginoon. Basically, nung nandito si Jesus, yung mga katuruan niya, pagbabalik tanaw sa totoong Mosaic law, sa totoong batas ng Panginoon. The unbelieving world doesn't really know God and hates to be told about their sin. The same could be said about the Jews in the Bible. They lived for generations with a wrong knowledge about God, and they were kept in the dark and misled by the religious leaders themselves. Unfortunately, ito nga po yung kwento ko kanina, this is an excuse that some people use for living a worldly life but not knowing that it was wrong. Sabi nila, kinalakhan na namin yan eh. Yan na yung kinalakhan naming paniniwala. Or sasabihin nila, hindi naman namin alam, hindi kami aware. Nakasalanan pala yan. At iniisip nila that they will be excused. Dahil hindi daw nila alam. This is why Jesus' role as a truth bringer and teacher, was very important. He shared the real gospel to the people. Tayo, nababasa po natin ngayon because we have the Bible. He shared the real gospel and taught the people how to have a genuine relationship with the Lord. Kaya, importante po na ang Panginoong Yesus, hindi lang siya nandito para maging tagapagligtas, namatay lang siya sa krus. Hindi po eh. Yung 3.5 years ng kanyang ministry, nagtuturo siya, nagtuturo. Hanggang ngayon,
Sa huling mga oras ng buhay ni Jesus, kasama yung mga disipulo, bago siya dakpin, bago siya ipapatay, nagtuturo pa rin siya. Bakit? Kasi importante na malaman ng tao yung katotohanan para wala na silang excuse. Because they were now aware of what's wrong and right, there could be no excuse for them to keep living in sin. Sabihin nyo nga po sa comments, no excuse. No excuse. Wala na po silang dahilan. Wala na silang pagtataguan. Naipahayag na ang salita ng Panginoon, wala na silang dahilan para mabuhay pa sa kasalanan. There was no excuse. Marami sa mundo ngayon, ganyan nagbubulag-bulagan. Pag binigyan mo sila ng salita ng Diyos, sabihin nila, ay, hindi namin alam yan. Pero kahit hindi mo alam yan, alam mo ang tama at mali. Kahit nandun ka sa kaduluduluhan ng mundo, ikaw yung pinaka-remote na nabubuhay na tribo. Every culture has a concept of right and wrong. Ingrained na po yan sa lahat sa atin. Kahit na siguro nagbabago-bago. Sabihin na lang natin kung lumaki ka na nagnanakaw yung pamilya mo, medyo mamamanhid ka na sa pagnanakaw. Pero alam mo pa rin sa puso mo na mali yun. Kaya nga napapansin mo yung mga magulang mo na magnanakaw, nagtatago sila pag nagnanakaw. Hindi nila openly ginagawa yung kanilang activity. Kahit nakasanayan mo, napapansin mo pa rin, alam mo pa rin na mali yun. Ngayon, alam na natin ang salita ng Diyos. Ngayon, nakilala na natin si Kristo. Ano pa bang excuse natin para mabuhay sa mundo? 'Di ba? Verse 23, whoever hates me, hates my Father as well. Ito po ay warning sa lahat ng nag-reject kay Jesus. Jesus was the perfect representative of the Father. Literally, siya po ay Emmanuel, which means God is with us. Jesus' teachings were the teachings of God, and His actions were dictated by God's will. Talagang siya po ay sugo. Siya ay pinadala ng Panginoon. To know Jesus is to know God. And along that same vein, to hate Jesus is to hate the Father Himself. Kaya nga, yun ang ironic itong mga religious leaders, galit na galit sila kay Jesus. Pero kung at the back of their heads, meron silang kahit 10% chance lang na iniisip nila, paano nga ba kung si Jesus talaga ay anak ng Diyos? Kahit 10% lang yun, hindi man lang nila pinagbigyan ng benefit of the doubt si Jesus. Ganon sila kagalit na galit kay Jesus. Kasi nga, they were trying to preserve their power. Kung nung una, sa unang part ng ministry ni Jesus, parang ang dating pa ni Jesus, heretical siya. Kasi yung mga katuruan niya talagang groundbreaking Controversial even. Pero nung tumagal-tagal na yung ministry niya, tas may mga himala na din siyang pinapamalas, nare-realize na itong mga religious leaders, teka. Parang siya nga yung tagapagligtas. Parang siya nga yung nasa propesiya. Pero hindi natin pwedeng sabihin yun. Mag-aaklas yung mga tao Gagamitin nila si Jesus para patalsikin yung mga Romano. At tayo ang mabubuntungan ng galit. So anong gagawin natin? Ipagpapatuloy natin yung galit natin kay Jesus. Diba? Ganun sila ka-self-serving. That they hated Jesus. They knew full well na kung kahit may 10% chance na si Jesus ay anak ng Diyos, they had to give Him the benefit of the doubt. But they didn't. They persecuted Him. They rejected Him. So yung kanilang pag-reject kay Jesus ay pag-reject din nila sa Panginoon. The more we turn away from the truths
of who Christ was and the message that He brought, the more we reject our Creator. To love Jesus is to love God. To know Jesus is to know God. And so to hate Jesus, to reject Jesus, is to do the same thing to the Lord. Dahil siya ay Diyos. Siya ay anak ng Diyos at siya ay Diyos. Verse 24, if I had not done among them the works no one else did, mga himala daw po ito, they would not be guilty of sin. Kasi nga wala pa silang Bible eh. So yung paniniwala po nila ay nakabase sa mga signs and wonders na ibibigay nung propeta, even in the Old Testament. Wala silang Bible kung saan nila pwedeng ikumpara yung mensahe ng isang bagong propeta. So si Jesus, if He was considered as a prophet, kailangan niya maghimala din to lend credence, to lend authenticity, magkaroon ng legitimacy yung kanyang katuruan. Pero sabi dito, as it is, they have seen, nakita nila yung himala, and yet they have hated both me and my Father. So, pansinin nyo po, no, halos pareho yung sentimiento niya sa verse 22. Nasabi doon ng Panginoon, kung hindi nila alam yung katotohanan, parang hindi sila guilty. Pero nalaman na nila eh. Ganon din sinasabi ni Jesus dito. Nakita nila yung himala eh. Nakita nilang hindi naman contradictory yung sinasabi ko patungkol sa Panginoon. Hindi niya kinokontradict yung mensahe ng scriptures in the Old Testament. Pero kinamuhian pa rin nila ako. The Messiah came to this earth to bring God's truth and expose sin's effect on mankind. He even performed miracles and wonders so that the unbelieving Jews would have a way to confirm His legitimacy and authority as the Messiah. Again, kailangan lang kasi wala pa silang Bible. Ngayon tayo may Bible na tayo kaya hindi natin kailangan palagi ng himala, ng signs and wonders. Kasi pag merong nagpipreach, ikukumpara lang natin yung sinasabi niya sa salita ng Panginoon. Nakakatakot sa panahon natin ngayon. Kahit si Satanas naman, pwedeng magpala eh. Marami na kayong nakitang ganyan, mga kulto, ang yayaman nila. Sasabihin nyo ba sa akin na galing sa Panginoon yung yaman nila? Of course not. Blatantly, mali yung katuruan nila, pero bakit parang pinagpapala sila? Kasi si Satanas, kaya ding magpala para makapanlin lang siya. We already have the Bible. Hindi natin kailangan ng himala para malaman natin ang katotohanan ng Diyos. Lahat ng pwede nating malaman, lahat ng kailangan nating malaman, nasa salita na niya. There is now no excuse. You remember? No excuse for the people to keep living in sin. Napatunayan na ni Jesus eh. But instead of accepting Jesus and His message, the Jews rejected Him. Sabi ni Jesus kanina, they have hated both Jesus and the Father. Kinumuhian nila si Jesus at ang Ama. Verse 25, and this is our last verse. But this is to fulfill what is written in their law. They hated me without reason. Nasusulat pala po ito sa Old Testament. They hated me without reason. Ito po ay nasa Psalm 69 verse 4. Sabi po doon, those who hate me without reason outnumber the hairs of my head. Marami daw pong nagagalit dito sa psalmist nang walang dahilan. Many are my enemies without cause, those who seek to destroy me. So walang kadahi-dahilan. Nagagalit sila sa Panginoon. Bakit? Parte po yun ng nature ng mundo eh. Ayaw ng mundo talaga sa Panginoon. Even though Jesus quoted directly from Scripture, even though He showed compassion, and even though He performed signs and wonders, the Jews still didn't believe Him. And worse, they even had Him crucified. Diba? Pero again,
kahit na parang bad news, na pinapatay nila si Jesus, tandaan po natin, it was all part of God's plan for salvation of humanity. Parte po yan. Kung hindi mamamatay ang Panginoong Yesus sa krus, hindi niya mababayaran ang sanlibutan. So, parte din po pala ng plano ng Panginoon yung kamuhian siya ng mga tao at kamuhian siya to the point na ipapapako siya sa krus. Sabi nga ni Jesus, di ba, again, this is to fulfill. Parte yan ng plano, parte yan ng propesiya. Fulfillment daw po yan ng prophecy that the world will hate Him. It's all part of God's plan of salvation for humanity. Sabihin nyo nga po sa comment, salvation. Salvation. Look at this. If the people blindly accepted Jesus, kung walang opposition, then they wouldn't send Him to die on the cross. Left to their own plans, they would follow Him not as the Son of God, but as a political figurehead that they hope would free them from the Romans. Kasi nga again, yan po yung pinakaplano nila eh. Hindi naman talaga concern nila yung kanilang kaligtasan, hindi nila concern yung kanilang kaluluwa. Ang mas concern nila, mapalaya sila mula sa mga mananakop. At yun ang pinakatakot ng mga religious leaders. Baka humantong dyan at sila yung mabuntungan ng galit ng mga Romano. Kasi nga sila yung accountable para sa mga Hudyo eh. Now today, there are a lot of people who seem to irrationally hate the Lord and everything He stands for. Bakit? It's just in their nature. Kung paano ang Panginoon na parito siya para bigyan tayo ng buhay, buhay na masagana, nandito naman ang kaaway si Satanas para magnakaw, pumatay at manira. Nasa kalikasan ng kaawayan. It's in the nature of Satan and all under him to detest anything about God. Their worldly nature will always push them to persecute Christians and question our allegiance to Christ. Sabihin nyo nga po sa comments, nature. Ba't ka pa mag-e-expect ng bago? Nasa kalikasan na nila yan eh. Ayaw ng dilim sa liwanag. Ayaw ng kasalanan sa katwiran. Di ba? Sabi nga natin, pag ikaw ay matagal na brown out, nag-adjust na yung mata mo sa dilim, bigla ka nalagyan ng liwanag, ano nangyayari sa'yo? Nasisilaw ka eh. Yan po yung nakalagay sa John chapter 3. Light has come into the world. Yung light na yun ay si Jesus. But people love darkness instead of light because their deeds were evil. Kaya nila gusto na mabuhay sa dilim kasi sila po ay nasa kasalanan. Everyone who does evil hates. They hate the light and will not come into the light. Ayaw nila, iiwasan nila. Bakit? For fear that their deeds will be exposed. Mabubuking sila eh. Ang mga ipis nagtatakbuhan, di ba, pag inon mo yung ilaw. Ganon din po yung mga taong nabubuhay, lulong sila sa kanilang kasalanan. Mas gusto nilang nandun sila. Sabi po dito sa Galatians chapter 5, for the flesh desires what is contrary to the spirit. Of course, flesh means the world, spirit means God. And the spirit, what is contrary to the flesh. They are in conflict. Palagi daw silang nagkikiskisan. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. Matik na yan, kapatid. Huwag ka nang mag-expect ng kaiba. Huwag ka nang mag-expect na mamahalin ka ng mundo dahil mahal mo si Kristo. Hindi po. Siyempre, magandang patotoo yun. And one of these days, gagamitin ng Panginoon yung paninindigan mo sa tama para makapag-akay ng kaluluwa. Sasabihin ng mga tao, wow, kahit siya na lang mag-isa, kahit lahat ng tao iniwan na siya, nanindigan pa rin siya sa paniniwala niya. Ano kayang paniniwala ang meron siya? Parang naku-curious ako. Tapos doon na po magsisimula lahat. Di ba? Manindigan pa rin tayo kahit tayo na lang ang mag-isa.
Let us be encouraged by the fact that we are not facing all of these challenges alone. Hindi tayo nag-iisa, kapatid. The world hated Jesus first, and they will one day bear the consequence of rejecting the Messiah. Pinili nila yan, babayaran nila yung desisyon na yan. They will live forever, for eternity, away from the presence of the Lord. But until that judgment day, habang wala pa po tayo doon, let us imitate our Master, who while being crucified, uttered, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Yan ang ginawa ni Jesus. Habang siya ay pinapako, hindi bago siya saktan, nagpatawad na siya. No, habang ginagawa po sa kanya yung persecution, habang sakit na sakit siya sa ginagawa sa katawan niya, sumigaw siya, Ama, patawarin mo po sila at hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Let us pray for our persecutors and bless those who curse us. Not because we are weak pushovers, hindi dahil mahina tayo, but because we have Christ-like strength and love from God. Amen? Meron pong isang village na, i-summarize ko na lang po ito, pero pwede nyo naman siyang hanapin online. Merong isang village na nakakilala sila sa Panginoon. And biglang may dumating na mga persecutors. So habang pinapersecute sila, sinasabi dito sa isang pamilya, i-denounce nyo ang pagkakilala nyo kay Kristo. Talikuran nyo si Kristo. Pero yung ama nung pamilya, hindi siya bumibitaw sa Panginoon. Pinapatay yung mga tao sa paligid niya. Pinapatay yung sarili niyang pamilya. And yet, hindi siya bumibitaw kay Kristo. Sabi po nila, itong taong ito, yung nag-compose somehow. Kasi pinapatay na din po siya eventually. Pero yung sinabi niyang salita, it became this song. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Yun yung mga huling sinabi niya bago siya pinatay ng mga nag-persecute sa kanya. Paano po kung dumating tayo sa puntong yun? Na tayo po ay ipapapatay dahil sa ating pananampalataya. O sabihin natin, wala naman tayo sa puntong yun. Nasa Pilipinas tayo. Medyo libre tayong magsamba sa Panginoon dito. Pero paano kung inaasar ka sa office? Paano kung kinukutya ka? Paano kung pinipersecute ka? Paano kung sarili mong pamilya ang nagsasabi sa'yo, huwag ka nang mag-church. Dito tayo sa relihiyong ito ang pinamana sa atin ng mga ninuno natin, dito na tayo mamamatay. Paano kung nandun ka sa sitwasyong yon? Totoo pa rin ba yung mga salita nung tribal chief na yon sa'yo? You have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me. Nakatingin lang ako sa krus na nasa harap ko. Nakatingin ako kay Kristo at ang buong atensyon ko ay nasa Kanya. Ang mundo ay nasa likod. At kahit bumulong ang mundo, kahit sumigaw pa ang mundo, hindi ako makikinig sa Kanya dahil nasa harap ko si Kristo. Ganun po ba ang pananampalataya na meron tayo? Panalangin ko po ngayong gabi bago tayo magwakas. Bigyan tayo ng lakas ng loob ng Panginoon. Lakas ng loob na manindigan, lakas ng loob na magsalita para sa Kanya, lakas ng loob na mamuhay para sa Kanya. Hindi po natin kaya yon sa sarili nating lakas. We need help from the Lord.
and good news, kasama natin ang Panginoon. Kahit ano pong mangyari, kasama natin ang Panginoon. Amen? Sige po, let's pray. Samahan niyo po ako. Panginoon, pinupuri ka namin. Nagpapasalamat po kami sa presensya mo, sa pang-araw-araw namin mga buhay, at lalo na po sa mga panahon na kami ay pinopersecute, kami ay tinutuligsa dahil sa aming pananampalataya. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga panahon na naging karnal kami, naging doble kara kami. Patawarin mo kami sa mga panahon, Lord, na nag-give in kami sa mundo dahil natatakot kami na baka iwan kami ng mga tao sa buhay namin. Ngayong gabi, Lord, gusto po namin magtalaga muli ng buhay namin sa iyo. It doesn't matter if we will be hated because of you. It doesn't matter if people will persecute us because of you. Maninindigan pa rin kami sa tama, Panginoon. We will make sure na nasa tama kami. Pero kahit mag-isa na lang kami dyan, maninindigan kami, Panginoon. Dahil higit na mas mahal ka namin, kahit sino pang tao dito sa mundo, higit na mas importante ka sa amin kaysa sa anumang approval ng mundo. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. We have decided to follow you, Jesus. No turning back. No turning back. Panginoon, pinapanalangin ko po lahat ng kapatid ko na nakasama namin ngayong midweek. Kahit po nasa kanya-kanya kami mga bahay, I want to pray for them, Lord. Ano man ang kanilang pangangailangan, please, Lord, tugunan mo po ito in your perfect time at sa perfect na pamamaraan mo. Kung sila po ay may sakit ngayon, kung sila ay may malaking pangangailangan, if they need restoration in their relationships, kung sila po ay nangihina spiritually, emotionally, Panginoon, palakasin mo po sila, katagpuin mo po sila, maghimala ka sa buhay nila, Panginoon. Alam mo po yung puso nila. Hayaan mo po, Lord, na mabago ang puso nila na naaayon sa kalooban mo. Salamat po, Panginoon. Gusto po namin ibalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang pinakamasarap na pagsamba. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon ng malakas na malakas na malakas. Praise God! Merry Christmas po muli! Meron tayo mga announcements, konting announcements lang po bago tayo magwakas. Grandparents Day na po sa Sunday. Ayan, praise God! Sino po ba mga lolo-lola dito? Ayan, araw nyo po sa Sunday, so meron tayong special event. Right after the service, meron po tayong Pot Bless Fellowship. So, Pot Bless means magdadala po tayo ng kanya-kanyang ambag na pagkain. Now, sabihin nyo lang po sa amin, sabihin nyo sa Lifeline leader nyo, o kaya po kay Sister Janet and Sister Babes Luna, kung ano po yung dadalhin nyo, para naman po hindi tayo pare-pare. Baka mamaya lahat tayo adobo yung dadalhin. So, after ng service, meron po tayong games, may raffle, para po sa ating mga lolo and lola. And magdala din po tayo ng food to share para po sa ating fellowship. Next Wednesday, ito po ang topic natin, their grief will turn to joy. It's in John chapter 16 verse 16 to 33. Ito na po yung huling turo ni Jesus, huling lesson niya sa mga apostles before the Garden of Gethsemane. And last announcement, on September 29, tama ba 29? Yes, 29. Last Sunday, meron po tayong youth rally. So ito po ay parang reunion na din ng mga nag-youth camp. Sana po pasamahin nyo po yung mga anak nyo. That is 2 o'clock in the afternoon. Mag-a-announce po kami in the following weeks, kaya abangan nyo po yan sa ating Next Gen page. So yun lang po mga kapatid. Salamat po sa pagsama nyo sa akin. Maulan pa ba sa inyong lugar? Mag-ingat po kayo. Okay? Mag-ingat po kayo. And God bless you, mga kapatid. See you next Wednesday!